Oh, Sargento. Ano bang may paglilingkod ko? Opo ka. Tungkol ho, Judge, dun sa dalawang magnanakaw. Pinirmahan niyo daw ang release order. Oo. Pinasahan ng abogado nila. Alam mo naman ang batas, Sargento. Ang lahat ng tao ay may karapatan magpiyansa. Judge, sino naman ang gagarantiya na hindi tatakbo ang asunto ng dalawang yon? Kasi kapag nangyari yun, para bang tinakbuhan na rin nila ay isusubo sa bibig ng isang pamilya. Alam niyo naman ang kalabaw dito. Napakahalaga sa kabuhayan ng tao. Kilala ko si Atty. Hoso na siya ang nagpiyansa sa kanila. Ang kanyang pagkatao ay sapat ng garantiya para sa akin. At saka, huwag mo naman akong turuan tungkol sa kahalagahan ng kalabaw sa buhay ng tao. Parang ikaw lang may damdamin yan. Hindi naman sa ganun, Judge. Alam niyo naman ang pagnanakaw ng kalabaw dito sa atin matagal na at paulit-ulit. Wala nang katapusan. Dahil sa kaluwagan ng nagpapasunod ng batas. Ang ibig mo sabihin dahil pinirmahan ko ang release order, maluwag ako. Pinalabas mo niya, Sargento, na ako pa nagbibigay ng kaluwagan sa mga taong lumalabag sa batas. Hindi, Judge. Ang akin lang naman. Kung ang mga taong yan ay nabibigyan natin ng karapatan nila ayon sa batas, bakit ang mga taong nagiging biktima nila ay... Sargento, baka naman gusto mo pang palabasin niya na binili ko lang ang diploma ko. Ha? Bakit? Sino ka ba? Sino kang nagdudunong-dunungan para sabihin sa akin kung anong dapat at hindi ko dapat gawin? Oy! Pulis ka lang. Now get out! I'm busy! Ito, pinabibigay ni Judge. Ano ito? Panggastos nyo. Galit si boss. Sumibat na raw kayo at huwag muna kayo magpapakita. Paano yung piyansa? Sayang yung binayad natin prima. Kalimutan mo na yun. Jump in na kayo eh. Sibat na. Ngayon din. Sige, ha? Paano? Di sumibat tayo. Yun ang utos eh. Ganun lang ba yun? Paano yung mga kasama natin na tepok? Di kung gusto mo, upakan muna natin si Guerrero. Total, alis tayo eh. Talagang tuloy na ang paglipat nyo dyan sa Maynila, ha? Wala nang postponement yun. Para kay Judge Ricardo Valderrama, ang bagong West de Primera Instancia. Congratulations, Judge. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan. Ang masasabi ko lang ay ganito. Kung hindi dahil sa inyo na tumulong at tumangkilik sa akin, ay hindi ko maaabot ang karangalang ipinagkatiwala sa akin ng kagawaran. Umaasa ako at ang aking may bahay na sa darating na araw ay magkaroon kami ng pagkakataong makaganti sa malaking utang na loob namin sa inyo. Congratulations, Judge. Thank you. Thank you. Congratulations, Miss Judge. Gomez, thank you. Okay lang ka dumating galing sa Amerika, Padre? Hindi ko pa panye. Panyero? Ngero. Oh, kumusta naman kayo dito? Congratulations, Judge. Thank you. Congratulations, sir. Thank you. Oh, Ana. Muntik nang hindi kita makilala. Ang laki-laki mo na. O, kumusta ang tatay mo, si paring Oscar? Mabuti ho. Nasa Maynila ba siya? Ah. Ikaw ba doon ka nag-aaral? Bayaan mo iha, pag ando na ako, dadalawin kita. Bilog na ang katawan mo, ah. Congratulations, Judge. Oy, Domeng. Oh, nagbo-boxing ka pa ba? Hindi na po. Bakit? Medyo kalug na ba? Hindi naman po. Ang lagi nagtitrainer na lang. At saka nagkakanda na po Muntik ako. mo talagang hindi kita makilala. Ilang taong ka na, Ana? Ano yan? Oh. Hmm? Andyan. Excuse me. Ana, huwag kang alis. Babalik ako. Oo, sige ho.
nasabihin sa akin ni Ricardo ang tungkol sa promotion at transfer sa Maynila, hindi ko talaga alam kung anong iisipin ko. Ni sa guni-guni, hindi ko akalain na... Ay, Diyos mio. Bakit naman? Talaga ito si Carolina, napaka-humble. Alam mo ba na sa unang pagkakita ko pa lamang sa kanya, natiyak ko ng malayong mararating niya sa kanyang propesyon. Talagang masipag si Ricardo. At saka, mapapagkatiwalaan ninyo. Pantay-pantay at walang pinapanigan ng kanyang desisyon bilang West de Paz. Sige na. O, Cynthia, bakit? Bakit mo rito? Baka may makakita sa'yo, ah. Kailangan kong tulong mo, Judge. Magkano kailangan mo? Hindi pera ang kailangan ko. Buntis ako, Judge. Ha? Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Alam ba ito ng mga magulang mo? Hindi. Pero pag nalaman to ng tatay ko, tiyak na papatayin ako noon. Oo. Huwag kang mag-iskandalo. Huwag kang umiyak. Ang lahat ng problema may kalutasan. Ang kinatatakutan ko, malapit ng mahalata ito. Diba nangako ka sa akin na hindi mo ako pababayaan? Hindi kita pababayaan. Ang laking kahiyan to pag nalaman to ng taga rito sa atin. Sabi ko sa iyo, ang lahat ng pangako ko sa iyo, tutuparin ko. Huwag ka mag-alala. Huwag ka mag-alala. Mahal kita eh. Mabuti pa. Umuwi ka na. O ito, dalhin mo. 1,000 yan. Sige na. Maghintay ka na lang. Hanggang kailan ako maghihintay? Hindi ko maaaring pagtagalin ang problemang yan. Sige na, Cynthia, at baka may makakita pa sa'yo. Sige na. Sige na. Magandang umaga, Father. Magandang umaga. Sige, parada mo. Pare. Si Judge, hindi niyo ba kasama? Wala ho eh. Maraming ginagawa. Baka hindi pumarito. Hindi pare, hintayin ko na lang. May importante akong sadya sa kanya eh. Tungkulo saan? Tungkol doon sa lupa ko, nakasangla kay Ma'am Ponching eh. Gusto nang ilitin. Baka matulungan ako ni Judge. Malakas daw siya ng Ma'am Ponching eh. Ayun ba? Wala na yun, Mamberto. Limatado na yun. Yung ba naman liit na bagay na yun, kailangan pa si Judge. Alam mo namang maraming ginagawa yun. Ang gawin mo lang, gumawa ka ng paraan, magbenta ka ng ari-arian mo. Wala na akong mabibenta, naubos na eh. Meron pa, Mamberto. Yung anak mong dalaga, maganda yun. Ba't hindi mo pagpatayin? Gusto mo yan, ako pero mano eh. Noy! Noy! Papatay kita! Tama si Bandong! Putahin mo na anak mo! Tutal! Dandi galing ang asawa mo! Uy! Teka! Bigyan mo sa akin yan! Papatayin ko kayo! Hindi ba kay Mr. Lopez kayo dati bumibili ng patuka para sa mga itik? Dati doon kami bumibili. Pero lumipat kami kay Fredo kahit mataas ang halaga. Pero sigurado naman ang patuka. Pag doon kami bumibili sa dati naming suki, nagkakamatay ang mga itik namin. At parang may sumasalbahe. Bakit o? Pag kay Fredo ba eh, hindi na ano mga itik? Hindi. Dahil protektado sila. At malakas si Fredo sa taas. At may hinala kami na sinasabotahin nila ang aming itikan. Kapag ganito ng ganito, mapipilita kaming ibenta ang mga itikan namin.
Kung sa bagay, napakasakit. Dito na nagsilaki ang mga anak namin. Pero ano magagawa namin? Makakabangga ba kami sa pader? Sino bang pader ang tinutukoy niyo, Tatay Indo? Wala nang iba. Mga tauhan ni Judge. Tutuloy na ako, Tatay Indo. Maraming salamat sa pagdalaw mo. At huwag mo sana kaming pababayaan, Gani. Maraming salamat, Sargento. Hindi ba yung dalawang yan ang nahuli mo? Oo, Hepe. Talaga din namang. Asya nga pala kaya ako nasugod dito. May nangyari sa munisipyo. Ano ho yun? Yung kaibigan mo si Berto. Napatay ng mga tauhan ni Judge. Sayang. Nahuli ako. Kung narito lang ako, hindi sana nangyari ito. Pero kailangan i-depensa ng tao ko ang sarili niya. Bigla raw nagwala. At kung hindi napigil, tiyak na marami pang madadami. Napakalungkot isipin. Dito pa nangyari sa harap ng munisipyo. Siguro, talagang hanggang dyan na lang ang takda ng buhay niya. Sumalangit naman ang kanyang kaluluwa. Sana, Judge. Sana matapos buhusan ng tubig at kuskusin ng basahan ng dugo ni Mamberto. Hindi lamang dyan matatapos ang lahat. Sana umiral pa rin ang timbangan ng katarungan. Hindi dyan matatapos, Sargento. At sinisiguro ko sa iyo, napaimbestigahan ko pa ang pinagmulan ng lahat ng yan kung bakit umabot sa ganito. At tinitya ko kung sino man na may kasalanan, mananagot sa batas. Siya nga pala, Sargento. Ito na ang huling araw ko rito. Malilipat ako sa Maynila, sa Korte de Primera Instancia. Promotion. Hindi ba ako babatiin? Pasyalan mo ako ron. Binabati ko kayo, Judge. At siya nga rin pala, Judge. Yung dalawang pinalaya mong pansamantala ay permanente ko ng pinalaya. Patay. Sumalangit ginawa ang kanilang kaluluwa.
Gabi po. Apo. Magandang gabi ho, Aling Inga. Gusto ho sana namin makausap si Boboy. Itulog na ang bata eh. Bakit po ba? Ano ba ang kailangan ninyo? Importante lang ho. May nawala kaming bag eh. Malagawan laman. May nakapagsabi ho sa amin eh. Si Boboy daw nakapulot eh. Magbalik na lang ako kayo bukas. Gabing-gabi na ho eh. Baka naman ho pwede. Kahit sandali lang. Hindi nga ako maaari. Sige, gulog niyan. Bilisan nyo. Tara! Nay! Meron po na galing sa inyo! Ha? Ano ba? Oh, ano gani? Anong lasa? Tulad ng dati, Aling Rosa. Masarap po. Eh bakit naman? Purong galapong ang ginagamit ko. Hindi katulad ng iba, inahaluan ng arena. Ah, siya nga pala. Si Unying na nadibanda ng rape, nakasal na rin pala kay Miding. Matagal na palang magkasintahan ng dalawang yan. Nagkahiyaan lang, kaya humantong sa husgado ang usapin. Tingnan mo nga naman ang nagagawa ng may kwarta. Kung nagkataong walang kwarta, ang ama ni Unying, hindi gano'n na magiging hatol ng husgado. Ito atin-atin lang. Hindi mo ba napupuna? Magmula nang umalis si Judge, nabawasan na mga gusot dito sa Buena Vista. Gani, huwag mo sanang bigyan ng kahulugan ang mga sinabi ko sa iyo, ha? O ikaw naman, Gani, wala ka na bang balak na mag-asawa uli? Hindi pa ho siguro, Aling Rosa. Manggani! Mukhang Manggani! May mga tao pong umabol sa akin. Oh, bakit, Boboy? Saan ka nang galing? Pinapawisan ka. anong nangyari't nalalamig ka? At sino itong mga tao sinasabi mong mahabol sa'yo? Yung pumatay ka, Alicentia. Paano mo alam yan? Nasisiguro mo silang pumatay kay Cynthia. Oo, dun sa may tulay. Malapit sa kabilang dayo. Hindi ka nagsisinungaling, ha, Boboy? Hindi po! Hindi po! Halika, sumama ka sa akin. Manggani! Ayaw po umabol sa akin. Boboy, doon ka sa likod. Aling Rosa. Magandang gabi ho. Magandang gabi naman. Ano ba atin? Magpapasama sana kami sa bata. Kasi hindi namin alam kung saan nagpunta ang tatay niya eh. Hindi yun nasabi sa akin ng bata. Yan talaga ho eh. Kahit paano niyong isipin, Epe. Itong huling patayan kay Cynthia at sa mga magulang at kapatid ni Boboy ay may kaugnayan sa bawat isa. Narinig niyo naman ang salaysay ng bata. Oo. Pero nakatali ang mga kamay natin. Dahil sa patay na rin. Ang mga taong makapagtuturo. Sa inaakala mong nasa likod ng mga patayang yan.
Epe, hindi pa alam ni Boboy na wala na siyang mga magulang at kapatid. Wala pa rin tayong ebidensya, Gani. Talagang mahirap magduktong-duktong na ebidensya, Epe. Tulad ng pagpatay nila kay Mamberto sa munisipyo. Hindi ba nakapagdududa? Nangyari yun dahil may utang si Mamberto kay Mam Ponching. Si Ponching naman, alam ng lahat na tauhan ni Judge. Hindi pa rin sapat yan, Gani. Epe, tahasan niyo nga akong sagutin. Sa palagay niyo kaya walang kinalaman si Judge sa lahat ng mga pangyayaring yan? Marami siyang nagrabyado, Epe. Matapos ba niyang punuin ng salop sa ating bayan? Maaari ba siyang tumalikod nang walang pananagutan? Ihahanda ko ang mission order mo. Habang nasa Maynila ka, ang dalawa mong pamangkin at si Boboy ay dito muna sa amin. Ako lang bahala sa amin. Salamat, Epe. Mag-iingat ka, Gani. Iba ng gubat ang papasukan mo. Boss. Judge, ayos na ang manifesto. Kompleto na ho yan. Hintayin niyo lang si Mr. King. Ayaw kong magtagal ang kargamento rito. Alam niyo naman may init yan. Ako ang bahala, Judge. Huwag kayong mag-alala. Tayo na. Kosa? Kosa? Sino ka? Ikaw ba si Elmer Magbanwa? Eh, ba't mo tinatanong? Pasensya ka na. Gusto ko lang malaman kung ikaw yung sinasabi nilang pabilis sa baril. Teka nga. Hindi ko alam kung sino ka eh. Kung anong nasa utak mo. Pero kung naghahanap ka ng galis para kamutin, hindi ka nagkamali. Ako hinahanap mo. Kung ganon, nagkakaintindihan tayo. Pwede. Kayo ba si Sergeant Guerrero? Ako nga ho. Pinatatawag ka ni Major?
You can rest assured that we will extend all assistance and cooperation possible. At pabat mo sa happy mo na kung kaya din lamang namin, wag siya magatubiling humingi ng tulong. Paabot ko, sir. Siya nga pala, saan ka ba tumutuloy dito sa Maynila? Wala pa ho, Major eh. Dumiretso na ako dito sa inyo. Hindi pa ako nakapaghanap. Sibal. Sir, Si Sargento Guerrero, may mission siya dito sa Maynila. Meron ka bang nalalamang matutulungan niya? Malapit sa inyo. mismo sa bahay, sir. Total, 2 po lamang kami nakatira dun eh. Lalong magaling. Mabuti na yung nalalaman namin kung nasan ka. Madali ka naming matatawagan kung kailangan ka namin. Sibal, sama mo na siya. Pero ipakita mo ang mga facilities natin dito. At nang malaman niya ang mga pasikot-sikot. Yes, sir. Sargento, si Sibal na ang bahala sa'yo. Thank you, sir. Sir. Ito naman ang target range namin. Dito kami nagsasanay. Halika, pakikilala kita sa mga kaibigan ko. Torres, Sergeant Guerrero. Kamusta kayo? Sige, Torres. At ito naman si Bombay. Si Detective Ramiro. Ramiro, si Sergeant Guerrero ng Buena Vista. Miro? Sarge, isinama ko siya rito para naman makita niya itong target range natin. Ikaw yung kausap ni Major kanina sa loob, ano? Ako nga. Meron ba kayong ganito sa probinsya? Wala. Maliit lang yung bayan namin. Siguro mga tinatarget nyo doon latan at pasyong bote. Oo, yun nga. Bakit